Nehemias, Kabanatang 1. Nanalangin si Nehemias para sa Jerusalem. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ika-9 na buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin niyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayo'y mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayo muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Nang panahong iyon ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Nehemias, 2 Kabanata. Pumunta si Nehemias sa Jerusalem. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sambalat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Ang muling pagtatayo ng pader. Dumating ako sa Jerusalem. 3 araw na ako roon ay hindi ko pa ipinaalam kanino man
ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng ikatlong araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahangon na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman nito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Sinagot ko sila, "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem." Nehemias, ikatlong kabanata, mga parteng ipinagagawa. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga-Jericho. Si Zakur na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hasenaa. Nilagyan nila ito ng mga posteng pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakoz. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joyada na anak ni Paseya at si Mesulam na anak ni Besodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posteng palang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni Melatias na taga-Gibeon at Hadon na taga-Meronot at ng mga taga-Gibeon at Mizpa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Eufrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephaias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Hasabneas. Ang bahaging kasunod hanggang tore ng mga hurno ay ginawa ni Malkiyas na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanun at ng mga taga-Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila.
Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rekab na si Malkiyas, pinuno ng distrito ng Bet Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Colhoze na si Salum, pinuno ng distrito ng Mizpa. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Betsur. Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Kiela. Ang anak ni Henadad na si Babay, pinuno ng kalahating distrito ng Kiela, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jeshua na si Ezer, pinuno ng Mizpa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zabai na si Baruk ang gumawa ng kasunod na bahagi, mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakoz na si Merimot. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga paring nagtayo ng pader. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maasiyas at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader, ang nag-ayos naman ay si Binui na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzay. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo, malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toring nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ofel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang iba pang mga manggagawa. Ang mga taga-Tekoa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ofel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadok na anak ni Imer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sekanias na si Simaiyas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selemias at si Hanun, pang-anim na anak ni Zalaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malkiyas na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader. Nehemias ika-4 na kabanata. Mga masamang balak laban kay Nehemias. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, "Ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Hudyong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw? Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na bato roon?" Sa tabi niya ay nagsalita naman si Tobias na Amonita.
Ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong iyan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak naguguho na. Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. Tingnan mo kami, O Diyos, kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madalas silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ng Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Huda ay may ganitong awit. Nangihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trumpeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. At nagpatuloy kami sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng mga bituin. Sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtrabaho naman. Kaya't ako, ang aking mga kasamahan, mga tauhan, at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata. Nehemiyas, ikalimang kabanata, pang-aapi sa mahihirap. Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigong makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay, huwag lamang silang magutom. May nagsasabi namang nakapangutang kaming makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin.
Wala kaming magawa sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito: "Ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan?" Kaya't tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginagawa, patuloy ko. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon di ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila, sagot nila. Hindi na namin sila sisingilin. Tutuparin namin ang hinihingi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at maghirap. Lahat ng naro ay sumang-ayon at sinabi, mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Si Nehemias ay hindi makasarili. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-32 taon, ako ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador sa Huda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo, gayon din ang aming mga pinuno, bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa, at maraming manok, at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao ay naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa, alang-alang sa sambayanang ito. Nehemias, ika-6 na kabanata. Masamang balak kay Nehemias. Nabalitaan ni na Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas, bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni na Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin, kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila. Mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ika-5 pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik, kaya itinatayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Huda. Tiyak na alam na ito ng hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko.
Walang katotohanan ang mga pinagsasasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako. O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delayas at apo ni Mehetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, at doon ka magtago, sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta, at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Natapos ang trabaho. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Huda. Maraming taga-Huda ang pumanig sa kanya, sapagkat siya'y manugang ng Hudyong si Sekanias na anak ni Ara. Bukod dito, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan, ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berekias. Sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang ibinabalita sa kanya ang aking sinasabi. At patuloy siyang nagpapadala ng sulat sa akin upang ako'y takutin. Nehemias, ikapitong kabanata. Naglagay ng mga pinuno sa Jerusalem. Natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. May itinalaga na ring mga bantay, mga awit at mga levita. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng 2 kalalakihan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kuta. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Iniutos ko ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw. Isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. Iniutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan na taga-Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan at ang iba na may sa malapit sa kani-kanilang bahay. Ang listahan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ang mga bahay. Pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. Natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ito ang mga Hudyong nabihag ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Huda. Ang mga pinuno nila ay sina Zerubabel, Josue, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum at Baana. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. Angkan at bilang. Paros, 2,172. Sefatias, 372. Ara, 652. Pahat Moab na mula sa angkan ni Jeshua at Joab, 2,818. Elam, 1,254. Zatu, 845. Zakay, 760. Binuwi, 648. Bebay, 628. Azgad, 2,322. Adonicam, 667.
Bigvai 2,667, Adin 655, Ater na tinatawag ding Hezekias 78, Hasum 328, Bezayi 324, Harif 112, Gibeon 75. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmulan ng kanilang mga ninuno, bayan at bilang. Bethlehem at Netofa 188, Anatot 128, Bet Azmavet 42, Jearim, Kefira at Birot 743, Rama at Geba 621, Mikmas 122, Bethel at Ai 123, Nebo 52, Elam 1,254, Harim 320, Jericho 345, Lod Hadid at Ono 721, Senaa 3,930. Ito ang listahan ng mga angka ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jedaiyas mula sa lipi ni Jeshua 973, angkan ni Imer 1,052, angkan ni Pashur 1,247, angkan ni Harim 1,017. Ito ang listahan ng mga angka ng mga Levita na nagbalik mula sa pagkabihag. Angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodavias 74. Mga awit sa templo, angkan ni Asaph 148. Mga bantay sa templo, angkan ni Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobayi 138. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag. Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siya, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaiyas, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besayi, Meyonim, Nefusesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nezias at Hatifa. Ito ang listahan ng angka ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angka ni Sotayi, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sefatiyas, Hatil, Pokeret Hazebayim at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo na mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 372. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Telmela, Telharsa, Kerub, Adon at Imer, ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita. Mga angka ni Delayas, Tobias at Nekoda, 642. Ito naman ang mga nakabalik sa mga angkan ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan. Angkan ni Hobaiyas, Hakoz at Barzilai. Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzilai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzilai na taga-Gilead, at siya ay tinawag sa pangalan ng kanyang biyanan. Hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan, ngunit hindi nakita, kaya sila'y hindi kinilalang mga pari. Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inialay sa Diyos hanggang wala pang paring gumagamit ng Urim at Tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga mang-aawit na babae at lalaki ay 245. May naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Ilan sa mga pinuno ng mga angkanang nagbigay ng ambag
para ipagawang muli ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba at 530 kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuoang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, mga levita, mga bantay ng templo, mga awit, mga lingkod sa templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Huda. Nehemias, 8 kabanata. Binasa ni Ezra ang kautusan. Sumapit ang 7 buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kani-kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng 7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedayas, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbadana, Zakarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Hamin, Akub, Sabetay, Hodias, Maasiyas, Kelita, Azarias, Jozabad, Hanan at Pelaiyas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinali nito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, Huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ipinagdiwang ang pista ng mga tolda. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari at mga levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo
ligaw man o hindi, mirto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Sinunod nga nila ang utos, gumawa sila ng kubol sa kani-kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng pumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang masaya ang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ikawalong araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinatakda ng kautusan. Nehemias 9 na kabanata. Ipinahayag ni Ezra ang kasalanan ng Israel. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lumayo sila sa mga dayuhan. Tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras, samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sibanias, Buni, Serebias, Bani at Kenani, at nananalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sebanias, at Petahiyas ay nanawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, "Tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit na dakila sa lahat ng papuri." Pagpapahayag ng kasalanan. At ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito: Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyang buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abram. Ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur sa Kaldea at pinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa inyo at gumawa ka ng kasunduan sa kanya. Ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Jebuseo at Gergeseo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan ng kanyang lupain, sapagkat alam mong pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno. Ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang harapay hinati mo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila'y nilunod mong lahat. Parang mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi, upang matanglawan ang kanilang paglalakbay. Mula sa langit ay bumaba ka sa bundok Sinai at kinausap mo ang iyong bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanila ang ipangili ng araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkaing mula sa langit, at nang sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato,
At sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupain sa kanila'y ipinangako mong ibigay. Ngunit naging palalo ang aming mga ninuno, nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Gumawa rin sila ng Diyos-Diyosang guya at sinabing iyon ng Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Labis kanilang nilapastangan. Ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo inalis ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw, at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsapit ng dilim. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, ni namagama ng kanilang mga paa sa paglalakbay. Pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan, ang lupaing sakop ni Haring Sihon ng Heshbon at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno. Pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan. Sa harap nila'y tinalo ang mga Kananeyong naninirahan doon. Ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at ang lahat ng mamamayan sa lupain upang sa kanila'y gawin ang anumang naisin. Pinasok nila at sinakop ang mga may pader ng lungsod. Nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bagay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan, at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Ngunit kinalaban ka pa rin nila at tinalikuran nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang iyong mga propeta na isinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Patuloy ka nilang hinahamak. Dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway. Ipinaalipin mo sila at pinahirapan. Ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya't pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y sinuway nila iyon. Maraming taon na pinagtiisan mo sila at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. O aming Diyos, napakadakila mong Diyos. Kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako. Mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria, hanggang ngayon labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta at ang mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan, kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Makatwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin, naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Ang aming mga ninuno, hari,
pinuno at pari ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuway nila ang iyong mga utos at babala. Sa gitna ng kasaganaang kanilang tinatamasa, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon sa lupaing ito na iyong pinamana, sa lupaing ito na ang pagkain ay sagana, kami busabos at alipin. Ang dahilan ay ang aming pagkakasala, kaya ang nagpapasasa sa ani ng bukid ay ang mga haring sa aming lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati mga kawan naming inaangkin, o sukdulan na itong hirap namin. Dahil dito, kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari. Nehemías, 10 kabanata, pangakong susundin ang kautusan. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemías, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Seraías, Azarias, Jeremias, Pashur, Amarias, Malkiyas, Hatus, Sebanias, Malok, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abihas, Mihamin, Maaziyas, Bilga at Semaiyas. Sumunod ang mga Levitang sina Jeshua na anak ni Azanias, binuwi na mula sa angkan ni Hanadad, at sina Kadmiel, Sebanias, Hodias, Kelita, Pelaiyas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabias, Zakur, Zerebias, Sebanias, Hodias, Bani at Benino. Mula naman sa mga pinuno ng bayan, ang lumagda sina Paros, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebay, Adonihas, Bigvai, Adin, Ater, Hezekias, Azur, Hodias, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebay, Magpiyas, Mesulam, Hezir, Mesezabel, Zadok, Hadwa, Pelatias, Hanan, Anayas, Hosea, Hananias, Hasub, Halohesh, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasiyas, Ahiyas, Hanan, Anan, Maluk, Harim at Baana. Ang kasunduan. Kami ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita, mga bantay pintuan, mga awit at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip, ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing 7 taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon
ang mga pari, mga levita at mga mamamayan para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinatakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga levita ng ikasampung bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga levitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga awit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Nehemías 11 kabanata. Ang mga nanirahan sa Jerusalem. Ang mga pinuno ng bayan ay tumira sa Jerusalem at ang iba naman ay nagpalabunutan upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod. Ang 9 naman ay nanirahan sa iba't ibang bayan ng Huda. Pinupuri ng mga tao ang sinumang kusang loob na tumira sa Jerusalem. Ang ibang mga Israelita, mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at ang mga angka ng mga lingkod ni Solomon ay sa iba't ibang bayan tumira sa kani-kanilang lupain. Narito ang mga pangunahing mamamayan ng Huda na nanirahan sa Jerusalem. Mula sa lipi ni Huda, si Atayas na anak ni Uzias at apo ni Zacarias, kabilang sa kanyang mga ninuno sina Amarias, Sefatias, at Mahalalel na pawang mula sa angkan ni Perez na anak ni Huda. Si Maaseyas na anak ni Baruk at apo ni Kolhoze. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hazazayas, Adayas, Joyarib at Zacarias mula sa angkan ni Sela. Ang kabuuan ng magigiting na lalaki mula sa angkan ni Perez ay 468. Mula sa lipi ni Benjamin, sina Salu na anak ni Mesulam at apo ni Joed. Ang iba pa niyang ninuno ay sina Pedayas, Kolayas, Maaseyas, Itiel at Jesayas. Sina Gabay at Salay ay malapit na kamag-anak ni Salu. Lahat-lahat ay 928 Benhamita. Ang pinuno nila ay si Joel na anak ni Zikri at ang kanang kamay nito ay si Huda na anak ni Hasenua. Sa mga pari naman ay kabilang ang mga sumusunod, si Jedayas na anak ni Joyarib, si Hakin, si Serayas na anak ni Hilkias at apo ni Mesulam. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Zadok na anak ni Merayot at si Ahitub na pinakapunong pari. Ang kabuuan ng ang kanyang naglingkod sa templo ay 822. Kabilang din sina Adayas na anak ni Jeroham at apo ni Pelalias. Ang kasama sa mga ninuno niya ay sina Amzi, Zacarias, Pashur at Malkihas. Ang kabuang bilang ng mga pangulo ng sambahayan sa kanyang angkan ay 242. Kasama rin sa tumira sa Jerusalem si Amasai na anak ni Azarel at apo ni Azai. Ang kasamang ninuno niya ay sina Mesilemot at Imer. Ang kabuang bilang ng mga bahagi ng angkang ito na magigiting na mga kawal ay 128. Ang kanilang pinuno ay si Zabdiel na mula sa isang kilalang pamilya. Mula sa mga Levita, si Semayas na anak ni Hasub at apo ni Azrikam. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hashabias at Buni, sina Sabetay at Jozabad,
mga kilalang Levita ang namahala sa mga gawain sa labas ng templo. Kasama rin nila si Matanias na anak ni Mika at apo ni Zabdi mula sa angkan ni Asaph. Siya ang tagapanguna sa korong umaawit ng panalangin ng pasasalamat. Kasama rin niya si Bakbukuyas na naging lingkod ni Matanias. Si Abda na anak ni Samua at apo ni Galal na mula sa angkan ni Jedutun. Ang kabuuan ng mga Levita sa banal na lungsod ng Jerusalem ay 284. Ang mga bantay sa templo, sina Akub at Talmon, kasama ang kanilang mga kamag-anak, ay 172 lahat. Ang iba pang mga Israelita, mga pari at Levita ay nanirahan sa ibang bayan ng Huda sa kani-kanilang mga lupaing minana. Ang lahat namang manggagawa sa templo sa ilalim ng pamamahala ni Ziha at Gispa ay doon naman tumira sa Ophel. Ang namahala sa mga Levitang nasa Jerusalem ay si Uzi, anak ni Bani at apo ni Hashabias. Kasama sa kanyang mga ninuno, sina Matanias at Mika, at siya mismo ay mula sa angkan ni Asaph, ang angkan na namamahala sa mga awitin sa loob ng templo ni Yahweh. Ang mga awit ay may kanya-kanyang araw ng paglilingkod ayon sa mga tuntuning itinakda ng hari. Si Petayas na anak ni Mesezabel mula sa angkan ni Zera sa lipi ni Huda ang kinatawan ng sambayan ng Israel sa pagdulog sa hari ng Persya. Iba pang mga bayan na tinirhan ng ibang Israelita. Ang mga nagmula sa lipi ni Huda ay tumira sa mga bayang malapit sa kanilang bukirin. Tumira sila sa lungsod ng Arba, Dibon, at Jekabziel at sa mga nayong malapit sa mga lungsod na ito. Ang iba sa kanila ay tumira sa mga lungsod ng Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hazar Shual, Bersiba, at sa mga nayong nakapaligid dito. Nanirahan din sila sa mga lungsod ng Ziklag, Mekona, at sa mga nayong nakapaligid dito. Sa Enrimon, Zora, Harmut, Zanoa, Adulam, Lakish at sa mga kalapit bukirin at sa Azeka at sa mga nayo nito. Nanirahan sila sa nasasakupan ng lupaing nasa pagitan ng Bersiba sa timog at ng libis ng Ben-Hinnom sa Hilaga. Ang mga angkan namang mula sa lipi ni Benjamin ay nanirahan sa mga bayan ng Geba, Mikmas, Ai, Bethel at sa mga kalapit na nayo ng Anatot, Nob, Ananias, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lod at Ono at sa libis ng mga panday. May mga pangkat ng mga Levita na dating nanirahan sa lupain ng Huda na napasama sa lipi ni Benjamin. Nehemia si 12 kabanata, ang listahan ng mga pari at mga Levita. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong paring si Josue. Ang mga pari ay sina Sereyas, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sekanias, Rehum, Meremot, Ido, Ginitoy, Abihas, Mihamin, Maadias, Bilga, Semayas, Joyarib, Jedayas, Salu, Amok, Helkias at Jedayas. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Josue. Ang mga Levita naman ay sina Jeshua, Binuwi, Kadmiel, Serebias, Huda at Matanias. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbukuyas, Uno at iba pang mga Levita na kasama nila. Ang mga sumunod na salinlahi ng paring si Josue. Naging anak ni Josue si Joakim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joyada, na ama ni Jonathan na ama ni Jadua. Nang panahong si Joakim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angkan ng pari. Pari at angkan: Merayas, Serayas, Hananias, Jeremias, Mesulam, Ezra, Jehohanan, Amarias, Jonathan, Maluki, Jose, Sebanias, Adna, Harim, Helkai, Merayot, Zacarias, Ido, Mesulam, Gineton, Zikri, Abihas, Miniamin, Piltay, Moadias,
Samua, Bilga, Jehonatan, Semayas, Matenai, Joyarib, Uzi, Jedayas, Kalay, Salay, Eber, Amok, Hashabias, Hilkias, Nathaniel, Jedayas. Inilista ang mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring sina Eliasib, Joyada, Johanan at Jaddua. Ang listahang ito'y natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persya. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Mga itinakdang gawain sa templo. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamumunuan ni na Hashabias, Serebias, Jeshua, Binuwi at Kadmiel. 2 pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanias, Bakbukuyas, Obadias, Mesulam, Talmon at Akub. Nooy panahon ng pamamahala ni Joakim, anak ni Josue at apo ni Jehozadak. Ang gobernador noon ay si Nehemias at ang pari ay si Ezra, na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ni Nehemias ang pader ng lungsod. Nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tugtog ng pompyang, alpa at lira. Ang mga awit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Azmavet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Huda. Pinamahala ko sila sa 2 malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Huda sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Mesulam, Huda, Benjamin, Semayas at Jeremias. Hinihipa ng mga paring ito ang kanilang mga trumpeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan, at apo ni Semayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanias, Mikayas, Zakur at Asaph. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Huda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito'y pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang 2 pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula rooy lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaan, patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang 2 pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo. Bukod sa mga pinunong kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trumpeta na sina Eliakim, Maaseyas, Miniamin, Mikayas, Elionai, Zacarias at Hananias.
Kasunod nila sina Maasiyas, Semayas, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkihas, Elam at Ezer. Ang mga ito'y mga awit na pinangungunahan ni Jezrahiyas. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Ambagan para sa pananambahan sa templo. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo, gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Huda sa mga pari at mga levita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ang kani-kanilang tungkulin ang mga awit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mang-aawit na si Asaph, ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Nehemias 13 kabanata, Paghiwalay sa mga dayuhan. Nang araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang pakihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Pinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sumpain ang Israel. Subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Ang mga reformang ginawa ni Nehemias. Noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Magandang pakikitungo niya kay Tobias, palibhas ay matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, ikasampung bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem, sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa 32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang magulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasan, binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Pagkatapos iniutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, "Bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos?" Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kani-kanilang tungkulin. Dahil dito ang lahat ng mamamayan ng Huda ay muling nagdala ng ikasampung bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis, at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na dalubhasa sa kautusan, at si Pedayas na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakur at apo ni Matanias. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan.
Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang mga ginawa kong ito para sa templo at sa pananambahan doon. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Huda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda. At sa araw din ng pamamahinga nila ipinagbibili sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem. Dahil dito pinagalitan ko ang mga namumuno sa Huda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito, nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Kaya't iniutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarahan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Kung minsan ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader na tutulog, binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng dahas. Mula nooy hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Amon at Moab. Dahil dito kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Huda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Isa sa mga anak ni Joyada na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamiting panggatong sa pagsunog ng mga handog, gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo.